So hello guys! Good afternoon sa inyo lahat. Hello! And I'm here again, Mami Yang, Ria Palmaragas on my YouTube screen, on your YouTube screen, on my YouTube channel, Saguro Air channel, and Drogas Palmaria channel. So, may natagpuan ako sa Roma 3 verse 21 o sa Romans chapter 3 verse 21. Ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao, ginawang halimbawa dito si Abraham, makakamtan ng pangako sa pamamagitan ng pananalig at mga bunga ng pagpapawalang sala. So guys, come on! Tingnan natin kung ano ito. So makakadagdag na naman to sa katuroang nalalaman natin na may isa sa pamuhay natin araw-araw. So guys, makakadagdag to sa pananampalataya natin, makapapatatag tayo nito. And sigurado, hindi ito tatabla ng pagsubok na dumarating sa buhay natin. Okay guys? So, ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao, Romans 3:21. Ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatototohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng Kanyang dugo ay maipatawad ng kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at pinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Yun ang ginawa ni Jesus, guys. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil din sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao ay pinawalan sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos din siya ng mga Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya ay Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos, maging Hudyo o Hentil ay kanyang pawawalang sala dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Dahil ba rito'y winawalang kabuluhan namin ng kautusan? Hindi. Amin pa nga ang pinahahalagahan. Hallelujah. So, ginawang halimbawa si Abraham. According to Romans chapter 4 verse 1, sabi rito, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalan sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Tama. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nananalig sa Diyos sa Diyos si Abraham. Dahil dito siya ay pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala di dahil sa mga gawa. Mapapalad o mga pagsuway ay pinatawad na at ang kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang pagpapala bang ito ay para sa mga tuli lamang o mga Hudyo lamang? Hindi! Ito ay para rin sa mga hindi tuli o hindi mga Hudyo. Sinasabi natin batay sa kasulatan na pinawalang sala si Abraham dahil sa kanyang pananalig. Tama. Kailan ito nangyari? Bago ba siya tinuli o pagkatapos? Bago tinuli, hindi pagkatapos. Siya ay tinuli bilang tanda na pinawalang sala na siya dahil sa pananalig niya noong hindi pa siya tuli. Kaya't siya ay naging ama ng lahat ng nananalig sa Diyos at sa gayon, sila ay pinawalang sala kahit hindi tuli. Gayon din naman siya ay ama ng mga tuli, hindi lamang dahil sa sila'y tuli, kundi dahil sa sila'y nananalig tulad ng ating ninunong si Abraham bago siya tinuli. Bago nagkaroon ng katuparan na siya maging legal na Hudyo. So nanalig muna siya at siya'y naligtas. Kakamtan ng pangako sa pamamagitan ng pananalig according to Romans 4, chapter 4, verse 13.
Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hallelujah! Ito na nga. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon siya ay pinawalang sala. Kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako. Hallelujah! At walang kabuluhan ang pananalig. Ang kautusan ang naging sanhi ng pagkapuot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala rin paglabag. Tama. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat, ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, kasing dami ng bituin na magiging lahi mo. Mag-100 taon siya noon at ugugud-ugud na. Ang asawa naman niya si Sarah ay baog. Gayunman, hindi nang hina ang kanyang pananalig. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig sa na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ang pangako ng Diyos sa kanya, maging ama ng lahat ng lahi ng isang malaking bansa. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit, ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya. So, lahat tayo'y makasalanan, guys, di ba? So, nakaranas siya ng pagpapawalang sala sa Diyos. Kundi para rin sa atin, tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin, ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. So ano ang mga bunga ng pagpapawalang sala? Eto na guys, ano ang nakamtan ng mga napawalang sala na sa kanilang mga kasalanan tulad natin, tayo mga Kristiyano. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig ng ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa na natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito ay nagbubunga ng pagtiyatyaga at ang pagtiyatyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Yan, Holy Spirit. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Diba? Bagamat, maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi pa tayo kamahal-mahal, guys. At ngayong napawalan sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo lang natiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinatanggap na niya tayo mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Napakasarap! Hallelujah! Anong benefit natin doon kung kaibigan tayo ng Diyos? Makakausap natin siya anytime
At nakakasiguro tayo na natatanggap niya lahat ng panalangin natin. Naririnig niya. Hallelujah. Hindi tayo mag-aagam-agam o mag-aalala na, oh, naku, baka hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos. So, meron tayong assurance sa sarili natin na tayo'y mga anak na ng Diyos, na tayo na pawalang sala sa pamamagitan ng pananalig natin sa Panginoong Hesukristo. So, guys, meron ba sinabi dito sa Romans, ang tungkol kay Adan at si Kristo, ang pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan dahil kay Adan, at ang paglilinis ng kasalanan dahil sa pagpasok naman ni Kristo. Hallelujah! So, tulad natin, patay na tayo sa kasalanan, ngunit buhay dahil kay Kristo. Tama, guys? Okay? So, tayo na ay tinatawag ng mga alipin ng katuwiran. Dati, alipin tayo ni Satanas, alipin tayo ng kasinungalingan. Ngayon, alipin na tayo ng katuwiran. So, wala na tayong magagawa. Talagang magagawa na lang natin sa buhay natin ang gumawa na matuwid. Ang maging righteous. Kasi wala na tayong magagawa. Alipin na tayo ng katuwiran. Hallelujah! Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. So, wala na tayo sa hilig ng laman at tuntunin ng ating isip. At meron pang mangyayari ang kaluwalhatiang sa atin. So, guys, basahin natin ang kaluwalhatiang sa atin sa Romans chapter 8, verse 18. Sabi rito, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Ano kaya ito, guys? Nananabik ang sanlilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Tayo yun, guys. Nabigo ang sanlilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman may pag-asa pa sapagkat ang sanlilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan. So, hindi na tayo marumi at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Be-bless niya pa tayo materially, physically, emotionally, relationship. So, blessings! Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo man tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Hallelujah! What's more? Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito ay nahihintay natin ng buong tiyaga, di ba? Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin. Sa paraang hindi magagawa ng pananalita at nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal. Tayo yun, guys, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat ang sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito ay itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon naging panganay natin ang Panginoong Jesus. At ang itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. The calling, yan ang naramdaman ko noon. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinawalang sala at Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya naman binigyan ng karangalan. Naging chosen people. Tinawag at naging pinili. So guys, ang pag-ibig ng Diyos. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay na mga pangangailangan natin kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos?
Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapagkapighatian ba? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon, ibinibilang kami sa mga tupang papatayin, sabi ni Apostol Pablo. Hindi, ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, trusted ko na ang Diyos sa ganyang bagay. So, certified. Nothing can separate us from the love of God. Nararamdaman ko yun, na bumubukal sa puso ko. And punong-puno ng pag-asa, pananalig at pag-ibig ang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos. Hallelujah! So guys, sinabi rin dito sa Romans, ang poot at habag ng Diyos. So, basahin pa natin guys. Ang poot at habag ng Diyos, according to Romans 9, verse 19, sasabihin mo naman sa akin, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ang makakalaban sa kanyang kalooban? Ngunit ikaw na tao lang. Sino ka upang sumagot ng gayon sa Diyos? Masasabi ba ng tao na sa lumikha sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak ng luwad? Bagamat ibig ipakita ng Diyos ang Kanyang poot at ipakilala ang Kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niya pinagtitiisan ng mga taong dapat ng parusahan at lipulin. Ginawa niya ito upang pakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan na noong una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Tayo ang tinutukoy na tinawag niya, hindi lamang mula sa mga Hudyo kundi mula rin sa mga Hentil. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, yaon dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. At ang pinagsabihan kayo ay hindi ko bayan ay tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Ito naman ang ipinahayag ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, ni Jacob, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas sapagkat mahigpit at mabilis na gaganapin ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig. Si Isaias din na nagsabi, kung ang Panginoong makapangyarihan ay hindi nag-iwan ng ilan sa ating lipi, tayo sana'y naging gaya ng Sodoma at naging tulad ng Gomora na tinupok lahat, winasak ng Diyos lahat, yung buong bayan, at lahat ng tao pinatay. Ngunit ano nangyari? Ang kaligtasan ay para sa lahat. Hallelujah! Kinahabagan ng Diyos ang Israel, kinahabagan ng Diyos sa mga Hentil, ang kaligtasan ay para rin sa mga Hentil, at dahil nahahabag ang Diyos sa lahat. So, ating purihin ang Diyos, mga kapatid, brethren in Christ. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po sa kagandahang loob mo sa amin. Your grace and mercy still lingers, continues in our lives. So, kailangan mamuhay tayo bilang Kristiyano. So, paano ba mabuhay bilang Kristiyano, guys? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay.
banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayo sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, sabi ni Pablo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, tayo'y maraming ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ipaghahayag ng kalooban ng Diyos ang panagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Tulad ng ginagawa ko ang inyong lingkod sa inyo, guys. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Magbigay, yun. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Hallelujah! Doon malulugod ang Diyos. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid, parang magkakapatid sa dugo. Pahal tayo mga magkakapatiran sa Panginoong Hesukristo. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid, ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis. So kung may nalulungkot, malungkot ka. Kung may umiiyak, umiyak ka rin. Kung may nagsasaya, magsaya ka rin. Huwag kang mainggit. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayo magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihin ang masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghigante. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihigante, ako ang gagante, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin nyo. Kung nauuhaw, painumin nyo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Hallelujah! So guys, hihinto muna ako ron. So, maraming pagkakabilin si Apostol Pablo sa mga taga-Roma o mga Romans, yung mga iglesyang itinayo niya sa Roma sa pagpapakalap niya ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So, nagkaroon na ng iglesia sa Roma. So, binibigyan niya ng mga kaukulang katuruan na wala kasi din si Pablo. So, nagmi-minister din siya sa ibang lugar. So, kinakamusta niya yung mga kapatiran sa Roma. Mga Romans. So, yun nga. Yun ang mga nasabi niya tungkol sa iglesyang ito sa Roma. So sabi niya sa pangwakas na pagpupuri, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggan Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil, sa atin, tayo mga hindi Hudyo, upang tayo'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. So, that's it guys. Nabasa na natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, mga Romans. And natuto tayo sa bagay na ito tungkol sa salita ng Diyos. So, guys,
napakadaling sabihin, napakadaling basahin, napakadaling isipin, pero nagagawa ba natin ito? Kung hindi mo pa ginagawa, umpisahan mo na ngayon, guys! So, welcome to the light! Welcome sa kaliwanagan, mga kaibigan ko, and boys and girls. So, magagawa na natin ang lahat ng bagay nito ng malaya. So, wala na magagawa sa Satanas. Talo na siya simula pa noong namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. And, ang lahat ng bagay, pinahihintulutan ng Diyos. And of course, magbe-benefit tayo mga anak niya. Okay, guys? So, that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. Mwah! And see you next time. Bye, everyone! Happy Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday! Yun. Happy Tuesday, guys! Bye! Happy night time! Bye everyone. See you next time.